Naghahanda ang Belarus na salakayin ang Poland at ginagawa nila ito para tulungan ang Russia. Alam nating lahat na gusto ng Russia palawakin ang digmaang ito. Simple lang ang dahilan ni Putin para dito. Kung iisipin ng mga miyembro ng NATO na kailangan nilang labanan ang Russia sa lalong madaling panahon, titigil sila sa pagpapadala ng tulong sa Ukraine at titigil din sila sa pagpapadala ng mga panlaban sa himpapawid sa Ukraine. Ibig sabihin nito, mas magiging madali para kay Putin na sakupin ang mas maraming lupain ng Ukraine. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagpapadala si Putin ng mga jet sa Estonia at mga drone sa Poland at Romania. At ngayon, ang diktador ng Belarus at maliit na kaibigan ni Putin ay hayagang nagsasabing handa na siyang makipagdigmaan sa Poland. Pakinggan mo mismo. Narinig niyo ba na pinag-uusapan na sa NATO ang posibilidad na pabagsakin ang mga eroplanong Ruso? Ano masasabi niyo dito? Hindi ko iniisip, alam ko. Pwede kang magsalita o magsimula ng panlilinlang at maglunsad ng pain sa pampublikong lugar. Pero kapag dumating na sa matinding sitwasyon, makikita mo kung paano nila pababagsakin ang mga iyon. Pababagsakin nila ang mga eroplano, helicopter at iba pang lumilipad na sasakyan sa ating teritoryo. Halimbawa, sa Biloveshkaya Pushcha, madalas akong lumipad doon. Nasa hangganan natin ito sa Poland at babagsakin nila ang Pangulo or military helicopter. Agad may sagot. Hindi ito digmaan sa Ukraine. Nag-aalala sila na aatakihin tayo ng NATO, nagbabluff lang sila at tinatakot tayo. Ang pag-atake sa NATO ay nangangahulugang depensa nila at posibleng madamay tayo. Ano ang dapat nating ikabahala? At ano ang gagawin natin? Tuna, pasensya na ano ang sinabi mo tungkol saan ang idineklara nila. Hayaan mo silang subukan, baka sirain lang nila ang isang bagay sa Kaliningrad. Wala tayong magagawa kundi lumaban para sa pera at sana huwag ipagkait ng Diyos na maibigay natin ito sa kanila. Kailangan nating sana huwag ipagkait ng Diyos, lumabang gamit lahat ng pera. Ang Belarus ay may mahalagang papel sa malaking plano ni Putin. Kita mo, noong 2000 at 21 ginamit ng Russia ang dahilan ng isang military exercise kasama ang Belarus para magtipon ng daan-daang libong sundalo sa hangganan ng Ukraine. Pagkatapos, alam naman natin lahat kung ano ang nangyari ilang buwan lang matapos iyon. Tapos, ilang linggo lang ang nakalipas ngayong taon, naghahanda na ulit si Putin para sa parehong military exercise. Mas kaunti na ang sundalo niya dahil sa pagkatalo sa Ukraine. Kahit ganoon, hindi pa rin siya tumigil sa pagdudulot ng problema sa European Union. Kita mo, 2 araw bago ang Zapat 2000 at 25, 19 na drone ang lumipad papasok sa Poland. At syempre, ilang araw lang pagkatapos noon, nagpatay ng transponder at radyo ang mga Russian na fighter jet at dumiretso sa teritoryo ng NATO, dumiretso sa himpapawid ng Estonia. Malinaw na ito ay isang malaking paglala mula sa panig ng Russia at tumugon ang Poland sa paglala na ito. Sinabing kung may anumang hindi kilalang bagay na pumasok sa aming himpapawid, babarilin namin ito. Yan ay isang napakamakatwirang pahayag para sa kahit anong bansa. Kung sinabi iyon ng Rusya, ayos lang sa akin. May karapatan ang bawat bansa na bantayan ang kanilang himpapawid. Kaya hindi ba kahinahinala na ang Belarus at Rusya ay sobra ang reaksyon sa isang normal na pahayag na ganito? Pakinggan mo at sabihin kung ano ang mali sa sinabi ng Polonya. Sa mga kinatawan ng Rusya, alam naming wala kayong pakialam sa international na batas at hindi kayo marunong mamuhay ng mapayapa sa inyong mga kapitbahay. Ang inyong baliw na nasyonalismo ay naglalaman ng pagnanasa sa paghahari na hindi titigil hanggat hindi ninyo nauunawaan na tapos na ang panahon ng mga imperyo at hindi na muling mabubuo ang inyong imperyo. Bawat pag-atake ng drone ng mga bayani ng sandatahang lakas ng Ukranya, naway pagpalain sila ng Diyos, ay nagpapalapit sa araw na iyon. Hindi pa rin nasakop ang Donbas ng inyong 3 araw na espesyal na operasyon kahit 10 taon na ang lumipas. Ngunit nariyan pa rin ang posibilidad ng kriminal at mapaminsalang pagkakamali ng mga Ruso. Sa pag-utos ng mobilisasyon noong 1914, 14 sinimulan ninyo ang unang digmaang pandaigdig na nagdulot ng matinding pagdurugo sa Europa at humantong sa Rebolusyong Bolshevik. Sa pag-awit at pagpirma sa Hitler-Stalin Pact, tinulungan ninyong simulan ang pinakamadugong ikalawang digmaang pandaigdig.
Kayo ang nagpasimula ng Cold War dahil sa pagsovyetiza ng gitnang Europa. Huwag kayong magsimula ng panibago. Kami ay mapayapang mga demokrasya na maingat na umiwas na sumali sa inyong pagtatangkang muling sakupin ang Ukraine. Pero hindi kami magpapadala sa pananakot. Isa lang ang hiling ko sa pamahalaang Ruso. Kung may isa pang misil o eroplano na pumasok sa aming himpapawid ng walang pahintulot, sinadyaman o aksidente, at ito ay mapabagsak at bumagsak ang mga labi sa teritoryo ng NATO, huwag kayong pumunta rito para magreklamo tungkol dito. Binalaan na kayo. Salamat. Hindi Poland ang nagpapadala ng drone o Estonia ang nagpapalipad ng jet sa Russia. Russia ang gumagawa nito at ginagamit ang Belarus bilang laruan para dito. Kapag sinabi ng NATO na ipagtatanggol ang himpapawid at mamamayan nila, iniisip ni Putin na nagdedeklara na ng digmaan ang NATO. Sa totoo lang, hindi naman kailanman sinabi ng NATO ang ganoong bagay. Lagi namang sinasabi ng mga leader ng Russia na kalaban nila ang NATO. Pakinggan mo, galing ito sa United Nations ilang araw na ang nakalipas. Isa pang malinaw na halimbawa na pinukaw ng kanluran ay ang krisis sa Ukraine. Dito, malinaw na idineklara ng NATO at European Union ang digmaan laban sa aking bansa at direktang nakikilahok. Siguro sa wikang Ruso, ang salitang direkta ay may ibang ibig sabihin kaysa sa ibig sabihin nito sa Ingles. Dahil kung direktang nakikilahok ang NATO sa digmaang ito, tapos na sana ang digmaan at naitaboy na ang hukbong Ruso pabalik sa Moscow. Hayagang sinabi ng leader ng NATO na ayaw nilang makipagkomprontasyon sa Rusya. Gusto namin ng kapayapaan sa Ukraine at ayaw ng dayuhang sundalo roon. Si Putin ang nag-imbita sa mga tropang North Korean na lumaban sa Ukraine dahil sobrang natatalo ang kanyang hukbo. Walang dayuhang tropa na lumalaban para sa Ukraine. Uulitin ko, may mga voluntaryong lumalaban para sa Ukraine dahil naniniwala sila sa kalayaan ng bansa. Ngunit walang opisyal na mga dayuhang sundalo na aktwal na naroroon at lumalaban para sa Ukraine. Kinailangan ni Putin palawakin ang digmaan at magdala ng sundalong North Korean. Mula noon, malinaw sa NATO. Ayaw namin ng komprontasyon sa Russia. Mas gusto namin ng kapayapaan. Narito ang naging pahayag. Nasa panahon tayo ng confrontation. Hindi natin hinanap ang confrontation ito. Ito ay pinagplanuhan sa mga kabisera na nagtatrabaho upang pahinain ang United States, Moscow, Beijing, Pyongyang at Tehran. Ibinabalik ng Rusya ang digmaan sa Europa at nakipagsanib puwersa sa China, Hilagang Korea at Iran upang palawakin ang kanilang kakayahan at ang kanilang abilidad na magpalaganap ng impluensya. Ngunit ipinapakita ng kasaysayan na ang pagtutulungan ng Hilagang Amerika at Europa ay isang matagumpay na combination. Alam ito ng kalaban. Ang matibay nating pangako sa Artikulo 5 ng NATO na ang pag-attack sa isa ay pag-attack sa lahat ay nagpapadala ng isang makapangyarihang mensahe. Ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang digmaang ito ay dahil gusto pa rin ni Putin na muling buuin ang Imperyong Soviet. Gusto niya ang buong Ukraine dahil hindi niya itinuring na tao ang mga Ukrainyano. Itinuturing niya silang mga dapat maglingkod sa Rusong Tsar. At nakikita niya ang sarili bilang ang Tsar. Naalala ko tuloy ang isang biro na talagang naging popular noon sa Unyong Soviet sa ilalim ni Stalin. May batang Ukrainyano na pumunta sa Moscow. Pagbalik niya, tinanong siya ng nanay niya, "Kumusta doon?" Sabi ng bata, "Maganda doon. Ginagawa ang lahat sa lungsod para sa kapakanan ng mga lalaki." Habang nandoon ako, nakita ko yung lalaking iyon. Sa kasamaang palad para kay Putin, hindi na ito ang dekada 1920 at hindi niya magagawa ang ginawa ni Lenin. Sa pagkakataong ito, may mga kakampi ang Ukraine. At sa pagkakataong ito, wala ang Russia nang kailangan para sakupin ang Ukraine. Si Mark Rutte, ang kalihim na general ng NATO, ay nagbigay ng napakagandang pahayag tungkol sa gusto ni Putin. Pakinggan natin iyon. Kaya malamang sa isang punto, tulad ng bawat labanan, matatapos din ito. Hindi lahat ng labanan ay nauuwi sa usapan. Tulad ng ikalawang digmaang pandaigdig, butit tayo ang nagwagi. Tayo rin ang nanalo sa Cold War, salamat kina Ronald Reagan at Maggie Thatcher. Para sa akin, sa kaso ng Ukraine, malamang na magtatapos ito sa negotiation. Pagkatapos nito,
Dapat malaman ni Zelensky na ang kanyang bansa ay magiging protektado pagkatapos ng kasunduan sa kapayapaan o tigil putukan. Parang hindi pa sapat ang sama ng loob. May mas masamang balita pang dumating kay Putin. Naghahanda na ngayon ang United States na bigyan ang Ukraine ng mga Tomahawk cruise missile. Ang mga missile na ito ay maglalagay sa Moscow sa abot ng Ukraine. Simple lang ang dahilan nito. Napagtatanto na ng lahat dito sa Estados Unidos na ayaw ng Russia ng kapayapaan. Ayaw talaga ng Russia ng kapayapaan. Kahit pa makakuha sila ng mas magandang kasunduan sa negosasyon, gusto nila ang buong Ukraine at ang tanging paraan para mapatigil ang digmaan na ito ay lakas. Kung malaman ng Russia na di na sila makakakuha ng lupa sa giyera, mapipilitan si Putin makipagnegosasyon. Gusto ng United States ng sorpresa. Hindi galing kay Pangulong Trump o kalihim Rubio ang mga salitang ito. Galing ang mga ito kay Pangalawang Pangulo James David Vance. Isang taong kilalang tutol sa pagsuporta ng United States sa Ukraine sa digmaang ito. Ngayon napagtanto niya na para sa kapayapaan, dapat palakasin ang Ukraine. Ito ang sinabi niya. Kaya Pangalawang Pangulo Vance? Ngayon, hinihiling ni Zelensky na ibenta ng Estados Unidos ang mga Tomahawk missile sa mga bansang Europeo para sa layuning ito. Umaabot sila ng 1,000 milya kasama sa abot ng kanilang guided missile ang Moscow. Ito ay isang bagay na tinanggihan ng Estados Unidos. Tinanggihan na ng Pangulo ang mga kahilingang ito noon, pero ngayon sinabi ni Pangulong Trump kay Zelensky at quote, pagtatrabahuhan natin ito. Sinusuportahan mo ba iyon? Gaya ng sabi ng Pangulo, Martha, kasalukuyan pa naming sinusuri ito pati na ang ilang kahilingan mula sa mga Europeo. Isa sa mga epektibong bagay sa pulisya ng Pangulo sa Ukraine at Russia ay napilitan ng mga Europeo na kumilos. Kaya Martha, hindi na lang tayo basta nagbibigay ng maraming pera at armas, hinihiling na natin sa mga Europeo na sila ang bumili ng mga sandata. Ipinapakita nitong may bahagi na ang mga Europeo sa laban. Sa tingin ko, mas interesado na sila hindi lang sa paligid, kundi pati sa proseso ng kapayapaan na itinutulak ng Pangulo nitong nakaraang 8 buwan. Patuloy tayong magtatrabaho pero simple lang ang mensahe, hindi talaga nakakalamang ang mga Ruso. Malaki ang pinsala ng digmaan sa kanilang ekonomiya. At kailangan nilang tanungin ang kanilang sarili hanggang kailan pa sila handang mawalan ng tao at hanggang kailan pa sila handang pumatay ng iba para sa napakaliit na benepisyong militar. Pero ayos lang ba sa iyo na magkaroon sila ng mga Tomahawk missile at ang banta na dulot nito at ang posibleng paglala ng sitwasyon na maaaring idulot nito? Dahil may panahon na talagang pabor ka sa, alam mo na, umatras mula sa sitwasyong ito pagdating sa suporta natin sa Ukraine. Martha, madalas kong sabihin na gusto kong makita ang malaking hakbang ng mga Europeo. Gusto ko na tumigil na ang Estados Unidos sa pagbibigay ng pera at armas sa malayong labanan. Pakiramdam ko, kahit nire-respeto ko ang mga Europeo, hindi nila tinatanggap ang patas na responsibilidad. Dahil sa pamumuno ng Pangulo, ang mga Europeo ay bumibili na ng armas sa Estados Unidos, hindi na sa atin. At tinanong mo ang tanong na ito tungkol sa Tomahawks, ang Pangulo ang gagawa ng final na decision tungkol dito. Gagawin ng Pangulo ang makakabuti para sa Estados Unidos. Iyan ang gabay niya sa mga decision sa patakarang panlabas at depensa. At yun din ang parehong pamantayan na gagamitin namin sa pagsagot sa tanong na ito tungkol sa Tomahawk. Hahayaan kong ang Pangulo ang magsalita tungkol diyan, pero alam kong kasalukuyan kaming nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa isyong iyan sa mga sandaling ito. Sa mga ganitong komento, alam ni Putin na malapit na ang wakas. Ano ang ginagawa niya? Ginagawa niya ang parehong bagay na ginawa ng bawat Rusong Tsar bago siya inaatake nila ang mga inosenteng sibilyan. Sa pagkakataong ito, sa kasamaang palad, hindi niya inaatake ang mga mamamayang Ruso tulad ng ginawa ni Stalin, kundi inaatake niya ang mga mamamayang Ukranyano sa Kiev. Kahapon, winasak ni Putin ang isang bahay sa Kiev at nakakalungkot dahil isang pastor na Ukranyano ang nakatira roon. Sa kabutihang palad, noong oras ng pag-atake, wala siya sa kanyang bahay dahil, gaya ng nakikita mo sa pinsala, talagang malaki ang naging epekto nito. Sa kasamaang palad, nandun ang kanyang pamilya sa bahay, pati na ang kanyang maliliit na anak. At ito ang mensahe na ipinadala niya sa mundo pagkatapos ng pag-atake. Magandang umaga. May tumamang piraso ng misil ngayon. Nagpaputok ako ng rocket. Ito ang bahay ko. Narito kaming mag-anak, nasa loob ang mga bata at salamat sa Diyos, ligtas kami. Masaya talaga ako. Lubos akong nagpapasalamat na buhay pa ako. Isang malaking biyaya ito.
Malaking biyaya ito mula sa Panginoon at buhay ang mga anak ko. Tumama ang misil sa 4 na lugar na 4 na metro lang ang layo. Wala na ang bahay at parehong sasakyan. Wala ng mga bahay, wala ng mga sasakyan, 2 sasakyan. Ligtas kaming lahat at buhay ang mga bata. Biyaya ng Diyos na buhay at walang galos kami ng mga anak ko. Himala talaga ito. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng $64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator sa YouTube. Kaya naman nakikita mo sa homepage mo ang mga video na may wala pang 1,000 views, tulad nitong isa dito. Hindi naman ibig sabihin na lahat ay kailangang magtayo ng sariling channel. Kung gusto mong magsimula ng YouTube o faceless channel, ngayon ang tamang oras. Araw-araw, nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon sa mga creator at mas binibigyang pansin na nila ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng channel, panoorin ang video sa YouTube sa pamamagitan ng link sa description o card sa screen.